Paano kapag nalaman ni Mrs. na si Mister ay may tinatagong pera? Saan kaya niya ito ginagamit? Anong aksyon ang gagawin ni Mrs. sa pangyayaring yon? Ano ang kanyang sasabihin dito sa kanyang asawa? Magagalit ba siya? O okay lang, there's no big deal. Since pera naman niya yon. Stay tuned! Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. I'm sure maraming mister dito ang makaka-relate. Maiinis kaya kayo kay Mrs.? O okay lang, tama yung kanyang ginawang desisyon. So malalaman natin lahat yan sa kanyang sulat na pinadala. Pasok! Hello po. I'm a husband with one son. Yung wife ko kasi, kinuha yung ATM ko at itinago. Ako kasi ang breadwinner sa family, since siya ang nag-aalaga sa aming anak. Before, may maliit na extra pera akong hindi niya alam na ginagamit ko for our outing, gifts, events, at minsan occasional expenses for them. Kapag may gusto kaming kainin or bilhin. Then, she found out and I explained my side. Tapos, after that, she kept on calling me sinungaling and nangungupit. At ang worst is, ginagamit yung term na magnanakaw daw ako indirectly. Well, ang setup namin sa finances, tinatransfer ko sa ATM niya yung budget namin kada sahod. Well, provided naman ako since nakakabayad kami ng bills, may groceries, leisure, insurance, and savings. Pero ini-insist niya na dapat ilaan sa savings lahat ng extra. Nagets ko naman yun. Pero meron kasing mga tendencies na tinitipid yung mga bagay to the point na naaawa ko sa kanila kapag nasa labas kami at hindi nila mabili or makain yung gusto nila. Tapos sinasabi naman nila sa akin, ilang beses na namin itong pinag-usapan at parang napakasama akong tao in general. Ngayon, mas lalo rin akong takot na walang hawak na ATM. Kasi every time na nagkakaroon kami ng pagtatalo, pinapalayas niya ako sa bahay without anything. Like, last time, pinalayas niya ako nang wala akong pera dahil nasa kanya nga ang ATM ko at kailangan ko pang magmakaawa at humingi ng pera na which is pera ko naman. Pati tuloy yung savings namin sa MP2 dahil nakapangalan sa kanya. Hindi ko na rin ma-feel kung tama lang bang wala akong hawak in case na mag-end up talaga kami. Medyo magulo po ang isip ko ngayon. Kaya I don't know if nagmi-make sense yung mga pinagsasabi ko. Pasensya na po kayo. Maraming salamat po. Dapat naman may consideration si Mrs. na ang naghahanap buhay ay ikaw. At maswerte siya dahil good provider ka at di madamot. Dapat talaga meron kang para sa'yo. Tulad ng asawa ko, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ang ATM niya in case mayroon siyang kailangan bilhin or may emergency. Then, kung lalabas siya, may extra siyang pambili ng kanyang mga gusto tulad ng coffee. Or minsan, kung may makakasalubong siyang kakilala niya at biglang magyaya, at least may hawak siyang pera. Kasi kahit papaano, dapat ma-enjoy din ni Mr. ang pinagpaguran niya. Maikli lang ang buhay, kahit papaano mag-enjoy ng sapat lang. May kasabihan nga tayo, aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Pag-usapan ninyo, hindi tama na walang matira para sa'yo dahil ikaw ang naghahanap buhay kahit pang allowance lang sa food at sa pamasahe. Sabi mo nga, ikaw ang breadwinner. Kailangan mo ding alagaan ang sarili mo para di ka magkasakit dahil lahat sila sa'yo umaasa.
Mag-asawa na kayo. Ang pera mo ay pera niya. Ang pera niya ay pera mo. Meaning, mula nung kinasal kayo, kayo ay iisa na. Kung malinis naman yung intention mo sa perang iniipon mo, why kept it as a secret? Masasaktan talaga ang misis mo niyan kasi naglihim ka. Sometimes, it is not about the money, but the trust and honesty. Remember, iisa na kayo ngayon. God bless your marriage. Parang ganyan din ako, katulad ng misis mo. Well, I have reasons bakit ko naman ginagawa yon. Dahil mabilis siya magbigay kapag may nanghihingi sa kanya, nang hindi niya naiisip yung mga ibibigay niya, para na din sa pang-allowance niya or sa budget namin. Usually, kaming mga misis ang nag-iisip kung papaano pagkakasyahin ang sahod at mahihirapan kapag kinapos. Actually, ang pagkakaiba lang ng mister ko sa'yo, siya mismo ang kusang nagbigay sa akin at ipinahawak niya sa akin ang ATM niya. Ibig sabihin, tiwala siya sa akin basta para sa kanya, ako na lang ang bahala sa lahat ng mga bayarin like bills at yung pang-allowance niya. At sa akin naman, alam kong hindi ko naman siya panapabayaan sa kakainin nila ng aming anak. Minsan nagtatalo, pero napag-uusapan naman at sinasabi ko rin sa kanya ang mga dahilan. Naiintindihan din naman niya ako. Ang hirap din sa side ni Mrs. na paglihiman at pagsinungalingan dahil lang sa pera. If may ganyan kang dahilan, sana kinausap mo si Mrs. mo para mapaliwanag mo sa kanya ng maayos bakit mo yun ginawa kaysa sa naglihim ka. Kaya hindi lahat ng misis masama. May mga dahilan yan bakit nagkakaganyan. Sa mag-asawa, kailangan marunong kayong mag-intindihan sa nararamdaman ng bawat isa. Napakahirap ng buhay ngayon at napakamahal na ng mga bilihin ngayon. Kaya kaming mga misis, ganun na lang kung magtipid. Kaming mga misis na kahit wala na kami, basta ang mag-ama namin ay meron. Okay na okay yun sa amin. Makita nyo din naman sana ang halaga ng mga misis nyo, kahit pa mga nagger yan. Iba kasi ang kuripot sa madamot. Ako, kahit nakikita ko na may nakaipit or tinatagong pera ang husband ko, kalmado lang ako, hinahayaan ko lang. Kasi alam ko na sa amin din yun napupunta mag-ina niya. Kinakantsawan ko siya, pero hanggang dun lang yun. Siya din naman ang may hawak ng credit card niya. Kahit na ibinibigyan niya ng pilit sa akin, hinahayaan ko lang sa kanya. I'll give him freedom. Kasi lahat naman sinasabi niya sa akin, kada withdraw niya. Hindi ko na din kailangan pang i-track kasi wala naman kaming ibang pinagkakagastusan, kundi for our family lang din. At wala rin akong karapatan para malumbat. Ang gawin mo, kausapin mo, at samahan nyo ng prayers. And I hope ma-enlighten kayo pareho. I completely understand your frustrations and concerns. What your wife is doing, faking your ATM card without your consent, and controlling our finances is not just unfair. It's financial abuse. In a healthy relationship, both partners should have an access to money and make financial decisions together, not one person dictating everything. So, masasabi ko lamang dito kay letter sender, mabait kang asawa at pumayag ka na isurrender mo kay misis ang iyong ATM. Since na ikaw talaga yung nagpapakapagod at nagpapakahirap na magtrabaho. Pero sabi nga nila, ang asawang babae ang dapat na tigapag-ingat yaman. Pero dapat, binibigyan ka niya ng allowance since na ikaw ay lumalabas at nagtatrabaho. What if na may emergency o kaya may kailangan kang bayaran kaagad? Kailangan mo pa bang tawagan si misis para lang sa ganong bagay? Di ba parang abala yon? So, kailangan mag-usap kayo mag-asawa. I-explain mo kay misis
Yung mga dahilan kung bakit ka nagtatago ng pera, hindi naman yun napupunta sa masama. Yun ay ginagamit mo naman sa magandang bagay. O kaya, may isang advice ako sa'yo. Sabihin mo sa HR ninyo na nawala yung ATM mo. Siyempre, i-close account yon at bibigyan ka ng panibagong ATM. So, di ba? Parang useless na rin yung hawak ng asawa mo na ATM. Pero kapag nalaman niya ni Mrs., panigurado, word war na naman yan. Galit na galit yun siguro sa'yo. So, joke lamang yun. Hindi yun yung magandang advice na dapat na ibibigay ko sa'yo. Mag-uusap kayo mag-asawa, i-explain mo sa kanya yung mga pros and cons kapag wala kang hawak man lang kahit na magkanong pera. I'm sure maiintindihan ka ng asawa mo. Kailangan nyo lang talaga mag-usap na mabuti. So that's all for today. Thank you again for watching. Don't forget to like and subscribe. See you again in my next video. God bless. Bye-bye.